Naipit ako sa parehong araw sa loob ng 1,000 taon. Kinabukasan, isang kalbong lalaki ang nagsabi, Mr. Wu, sa wakas nandito ka na. Ipinaliwanag na ba ng maayos ng asawa ko ang sitwasyon? Sagot ni Wu Chen, panandalian lang ang nabanggit ni ikatlong ginang. Sinabi niya na inaapi ka raw dito, pero ano na ba talaga ang nangyayari? Sabi ng kalbong lalaki, ituturing na kitang isa sa amin. Halika, maupo tayo at pag-usapan ito. Sa loob ng 2 taon, nakatuon kami sa pagtatayo ng mga pabrika ng solar panels at mga planta ng solar energy sa disyerto. Malapit na sanang simulan ang trial operations. Pero bigla na lang pinatigil lahat ng ika-4 na prinsipe. Ang dahilan, gusto raw niyang magsagawa ng random inspections. Lampas kalahating buwan na at hindi pa rin tapos. Wala na talaga akong maisip na solusyon. Sagot ni Wu Chen, hindi ba dahil lang sa shareholder na babae na tumanggi sa kanya? At ngayon ay pinapahirapan niya kayo dahil sa sama ng loob. Wala yan, pabebe lang. Tinanong ng kalbo, ganun ba, Mr. Wu? May solusyon ka ba? Sagot ni Wu Chen, may plano ako. Wala namang alam ang mga aristokratang yan. Ako na ang bahala sa kanila. ika-5 ginoo, pahiram muna ng assistant mo isang araw. Tanong ng ika-5 ginoo, ha? Anong kinalaman ng assistant ko dito? Sagot ng assistant, ako. Ilang sandali pa, sa isang video, sabi ng assistant ni ika-5 ginoo, open sesame. Mula disyerto hanggang karagatan, tuklasin ang pambihirang paglalakbay. I like at I share ang video na ito para makatanggap ng open sesame card at magkaroon ng tsansang manalo ng $23,000 na extraordinary Qatar experience voucher para sa pagkain, tirahan, biyahe, at pamilya. Habang nakabihis si assistant na parang si Nico Robin at papalapit kay Wu Chen, sabi ni Wu Chen, ipinadala ko na sa iyo ang video, Peng Wei. Maghanap ka ng 50 influencers na unang makakaranas nito. Pagkatapos ng 4 na araw, ilulunsad natin ito sa bansa. Sabi ni Peng Wei, naintindihan, Mr. Wu. Isang linggo ang lumipas sabi ng ikatlong ginoo, Mr. Wu, nitong mga nakaraang araw, 500,000 turista mula sa ating bansa ang dumagsa sa Qatar. Punong-puno ang mga hotel at restaurant, wala pang karanasan ang bansa sa pagtanggap ng ganito karaming turista sa maikling panahon. Sabi ni Wu Chen at pagkatapos. Sagot ng ikatlong ginoo, sa loob ng 3 araw, kumita tayo ng 4 na bilyon mula sa pagkain, tirahan, paglalakbay at pamimili. Inimbitahan tayo ngayon ng ika-17 prinsipe ng Qatar para dumalo sa isang handog na salu-salo. Sabi ni Wu Chen, ikatlong ginoo, huwag kang maglalasing ng sobra mamaya. Sagot niya, aba, syempre. Sa salu-salo sabi ng ika-17 prinsipe, Mr. Wu, ang iyong patalastas na damhin ang pambihira, 1,000 isang gabi, ay malikhaing ginawa at sobrang epektibo. Narinig ko rin na ang larong Bray and Rini na dinevelop sa kalapit na bansa ay napakalaking tagumpay, mahigit 100 milyong kopya ang naibenta sa loob lang ng 1 linggo at nabasag ang pandaigdigang record. Sabi ni Wu Chen, nakamit namin ang kaunting tagumpay nitong mga nakaraang araw, marahil dala ng kaunting swerte. Sabi ng prinsipe, gustong-gusto ko ang kasabihan sa inyong bansa, kaya nang tawang lahat. Maaaring swerte lang ang isang tagumpay, pero ang sunod-sunod na tagumpay ay hindi basta-basta dahil sa swerte. Mr. Wu, may pabor sana akong hihilingin. Biglang dumating ang ika-4 na kapatid. Sabi niya, aba, hindi ba ito ang ikatlong ginoo Liu? Paano ka nakapuslit papasok sa salu-salo ng kapatid kong ika-17? Hindi ba't sinabi kong hindi tayo dapat magkita hanggat hindi pa tapos ang inspeksyon? Anong kapal ng mukha mo't sinundan mo pa ako rito? Sabi ng ika-17 prinsipe, ika-4 na kapatid, ito sina Mr. Liu at Mr. Wu, mga panauhing personal kong inanyayahan. Sabi ng ika-4 na kapatid, ha? Inanyayahan mo siya? Dagdag pa ng prinsipe, Mr. Wu, tuloy natin ang ating pag-uusap. Huwag mo nang pansinin ang ika-4 kong kapatid. Isip ng ika-4 na kapatid, gusto pa talagang ipagpatuloy ni Liu ang operasyon, pero imbes na dumaan sa akin, na siyang nangangasiwa sa enerhiya, dumiretso siya sa prinsipeng may hawak ng kultura. Ano bang silbi niyon? Ilang sandali pa. Sabi ng ika-17 prinsipe, sa totoo lang, Mr. Wu, para sa maliit na bansang gaya namin na pangunahing umaasa sa enerhiya, bawat araw ay parang naglalakad kami sa manipis na yelo. Tinanong ni Wu Chen, interesado rin po ba kayong bumuo ng sariling industriyang kultural?
Sabi ng prinsipe, araw-araw ko iyang iniisip pero hindi ko alam kung saan magsisimula. Sabi ni Wu Chen, may propose. Pakiusap, tingnan niyo po ito, prinsipe. Gulat na sabi ng prinsipe, Mr. Wu, napakahusay ng ideyang ito. Napakagaling, napakagaling. Sa'yo ko na ipagkakatiwala ang lahat. Kapag natapos ito, gagawin ko ang lahat ng makakaya ko para suportahan ka sa anumang kailangan mo. Sabi ni Wu Chen, madali lang po ang proyekto, pero kung kailangan natin itong tapusin agad, baka ang budget ay you. Biglang sagot ng prinsipe, Mr. Wu, hindi issue ang pera. Kinabukasan sabi ni He Shiking, Mr. Wu, makakatulong ba talaga ako? Hindi pa ako nakakapagtrabaho simula nang graduate ako Sagot ni Wu Chen, Shikin, pakolehiyo na siksingsin. Hindi naman makatarungan na sa kanya mo lang ikot ang buong buhay mo. Sabi ni He Shiking, kung hindi mo alintana na mabagal ako, Mr. Wu, matututo ako kahit ano pa yan. Kahit tagatakbo lang ako, ayos lang. Sabi ni Wu Chen, sa simula, baka mahirap at tiyak na may mga Sagot ni He Shiking, kung kasama kita, hindi ako natatakot sa kahit ano. Pumatong si Wu Chen kay Shiking at sinabi, ayos. Bigyan kita ng kaunting dagdag na tapang. Umbol ni Shiking, Nen ahaha, makalipas ang hapon sabi ni Wu Chen, tandaan mo ang mga camera angles at estilo ng direktor. Sa'yo na mapupunta ang proyektong ito. Sabi ni Shiking, naintindihan. Sabi ni Wu Chen, walang kailangang madaliin, unti-unti lang. Ilang sandali pa, nakatanggap siya ng tawag mula kay Tang Xinbao. Sabi ni Tang Xinbao, Master, dumating na kami. Ipadala mo ang lokasyon mo at pupuntahan ka namin. Sabi ni Wu Chen, Xiao Bao, ang bilis niyo ha. Sagot ni Tang Xinbao, kung hindi lang sa issue sa pamilya, mismong si second uncle na ang nanguna sa grupo. Sabi ni Wu Chen, ayos, mag-usap na lang tayo kapag nagkita. Ilang sandali pa tanong ni Wu Chen, Master, anong klaseng proyekto na naman ito? Ang mga engineer na ito ay pinili mismo ni second uncle, pinakamagagaling sa lahat. Mas mahusay pa kaysa sa mga ipinadala natin sa Nigeria para sa tulay. Isip ni Wu Chen, alam na alam talaga ni second uncle ang tipo ko. Ito ay para sa ikalawang hiling ng ika-17 prinsipe, isang dambuhalang kultural na proyekto na kaakibat ng web series mula sa isang American platform. Kapag nailunsad na ang web series at dumagsa ang trapiko, kakailanganin ng lugar na ito para sa sandamakmak na kayamanang susunod. Kaya mas mahigpit ang oras ng pagtatayo at mas malaki ang hamon kumpara sa proyekto natin sa Nigeria. Sabi ni Wu Chen, Xiao Bao, tingnan mo yon. Ang lupang iyan ay espesyal na inaprubahan ng prinsipe. Ang itatayo natin dito ay katapat ng Disneyland, isang engranding 1001 Nights theme park na may kakaibang romantikong timpla ng gitnang silangan. Utal na sabi ni Tang Xinbao, ano? Theme park? Sa paningin ni Tang Xinbao, unti-unting nagiging insik si Wu Chen. 10 araw ang lumipas sabi ni Wu Chen, magaling, magaling. Walang kapantay ang bilis ng konstruksyon. Siguradong matutuwa si Prinsipe ika-17. Makaraan ng 2 oras, sabi ni Brother Zhang, Mr. Wu, hindi ka ba maganda ang pakiramdam? Huwag mong pilitin ang sarili. Punta tayo sa tradisyonal na chino't halamang gamot na therapy at magpahilot. Sabi ni Wu Chen, may ganitong lugar sa Qatar. Sabi ni Brother Zhang, may alam si Chief Zhang sa China tungkol sa ganyang serbisyo. Alam niya kung saan pinakamagaling ang paggamot at kung alin sa mga batang masahista ang pinakamaganda, maging mas mahusay pa kaysa sa api. Sabi ni Mr. Wu Chen, pakinggan mo naman ang sarili mo Liai. Lahat tayo ay nagtiyatyaga nitong nakaraang 10 araw, kaya sama-sama tayong magpahinga. Sa Lantingsu Chinese Health Center, sabi ng receptionist, pasensya na po, Brother Zhang, pero wala po kayong reservation, kaya hindi namin kayo matutulungan ngayon. Napakakinis ng noo ni Brother Zhang. Ano nang ibig sabihin yan? Wala naman sinabi ang staff, ilang araw lang ang nakalipas tungkol sa reservation. Ang panauhing dinala ko rito ay isang iginagalang na bisita. Tawagan niyo ang inyong manager, makikipag-usap kami rito. Sabi ng receptionist, alam ko pong iginagalang siyang bisita, pero may iba pang kagalang-galang na panauhin na nagpareserba ng buong lugar para sa araw na ito. Hindi pa namin naranasan ito dati. Nanlaki ang mga mata ni Brother Zhang. Pangunahing negosyante ang target ng establishmentong ito, tama? Gusto kong makita kung sino ng bisitang mas kagalang-galang pa kay Mr. Wu Chen. Biglang pumasok ang isang babae na nakasunglases at sabi, pwede bang maghinay-hinay kayo?
Dito dapat pinakamahinhin ang sentro ng Chinot therapy sa Qatar. Paano iyong mga Chino, hindi nyo ba nauunawaan ang ibig sabihin ng katahimikan? Nagiba ang tindig ni Brother Zhang. Kaya ikaw pala yung kagalang-galang na bisita. Gusto kong makita kung sino ka para lantaran kang mang-api ng Chino. Hinawakan ni Mr. Wu Chen ang braso ni Brother Zhang. Chief Zhang, dahil nakarireserba na sila, hindi na natin kailangan pang manatili. Punta tayo sa ibang lugar. Lumapit si Princess Lara ng Monaco at nagsabi, Nancy, bakit may ingay pa rito? Yumuko si Nancy. Your Highness, patawad po, ayusin ko kaagad. Iwinagayway ni Princess Lara ang kamay. Sige na nga. Pinili namin magpareserba ng biglaan ngayon. Bigyan niyo silang lahat ng compensation package, pero tiyakin niyong kumpirmahin ang kanilang pagkakakilanlan at erehistro sila. Handa na ba ang mga masahista? Hindi na ako makapaghintay. Napaisip si Mr. Wu Chen. Tinatatawag siyang Your Highness, kaya siya yon tunay ngang kagalang-galang na bisita. Ayos na sinabi niya, tara na, Chief Zhang. Naggitngit ng ngipin si Brother Zhang. Ikaw si Mr. Wu Chen, saka kapatinitingnan niyang parang mahirap. Galit na galit ako. Napabuntong hininga si Mr. Wu Chen. Kilala niya ang ika-9 na prinsesa ng Qatar, kaibig-ibigan din siya ng prinsesa ng Monaco. Mas mabuting umiwas tayo sa walang silbing alitan at huwag gulo ang kay Prinsipe 17. Ilang sandali ang lumipas, nagulat si Miss He Shaking, Mr. Wu Chen, maayos po ang pagkuha ng footage sa ikalawang episode ngayong araw. Gumapang si Xiaobao at sigaw, Master, luminga si Mr. Wu Chen. Xiaobao. Bakit nandito ka? Humagulgol si Xiaobao, Master, sinakop ng isang grupo ang site, hindi nila pinapayagang makipag-ugnayan sa labas. Bumuntong hiniga si Mr. Wu Chen. Naganap iyon? Suriin natin. Sa ibang tagpo, inutusan ni Nancy, suriin niyo silang lahat ng mabuti. Inspeksyonin niyo ng... Dumating si Mr. Wu Chen at yumuko, anong karangalan para sa aming payak na construction site na dalawin ng isang prinsesang maharlika at paunahan pa ang aming trabaho. Bumulot ng baril si Nancy at itinuro kay Wu Chen, lumayo ka. Itinindig ni Mr. Wu Chen ang isang kilay. Binulot ng baril? Hindi ba ito sobra? Nag-ilplip si Princess Lara, sabi ko sa inyo nang rehistruhin na kayo kagabi, bakit pa kayo umalis? Lalo na ikaw, may malalim na background. Intelligence trader, senior partner ng Eastern Sea at Dakwang Chinese gangs, konektado sa American gangs at malapit sa mga katutubo sa Africa. Natawa si Mr. Wu Chen at sabi, ano ngayon? Napangisi si Princess Lara. Dito sa Qatar, kung may gustong gumawa ng masama sa akin, ikaw ang unang hihinala. Napabulong ang isang construction worker, kalokohan, kahapon pa yata siya lasing, ngayon mas delusyon na. Nagalit si Xiaobao, kahit pa prinsesa ka, hindi ko hahayaang maling akusahan ang master ko. Itinaas ni Mr. Wu Chen ang mga kamay. Kalmado lang. Naiintindihan ko kung bakit ginagawa ito ni Princess Lara. Napamura si Xiaobao, Master, para mo siyang kriminal. Paano mo siya maintindihan? Naisip ni Mr. Wu Chen, sa 1,000 taong reinkarnasyon ko, pagkatapos kong ma-max out lahat ng skill points, ginugol ko ang nakakaantok na panahon sa pagkolekta ng kwento tungkol sa mga maharlikang pamilya sa buong mundo. Isa sa pinakakawili-wili ang angkan ni Princess Lara, ang Monaco Royal Family. Ngumiti ng tahimik si Mr. Wu Chen at sabi, Your Highness, kung sabihin kong naintindihan ko kayo ng lubos, maniniwala po ba kayo? Naisip ni Princess Lara, ano ba ang ulot balikat nito? Wala siyang takot. Bigla, isang libag na galaw, pumatayog ang patalim ni Mr. Wu Chen sa liig ni Nancy, agad siyang bumagsak ng wala ng malay. Lumapit ng mabagal si Mr. Wu Chen kay Princess Lara at bulong, kahit unang beses pa lang tayong magkita kahapon, kilala kita ng higit pa sa sarili mo. Siyempre lampas ito sa pangunawa mo, pero ayos lang. Ipapaunawa ko sa iyo ang lahat, kailangan lang nating lumipat ng lugar. Nadama niya ang malambot at banayad na dibdib ni Princess Lara. Bigla, lumuhod si Mr. Wu Chen at hinila pataas ang palda ni Princess Lara. At, sabay sigaw ni Princess Lara, Bumabato ang security guards ng mga baril kay Mr. Wu Chen. Nako, arul magnanakaw sumilong siya sa ilalim ng palda ng kanyang kamahalan. Habang sumusubsob si Mr. Wu Chen sa loob ng palda ni Princess Lara, nagalita ang construction worker, Mr. Wu Chen ikaw. Unggolik Xiaobao, Master, pinili mo ba talagang sa oras na ito pumagitna sa pribadong espasyo ng iba?
Ano ba ang plano niya rito? Napurihan si Princess Lara ng Monaco at namula ang pisngi, malibog. Ikaw. Wu Chen, habang nakatingin pa rin sa ilalim ng palda ni Princess Lara ng Monaco, ay nagsabi, bawat taon, may banta sa iyong buhay, pagdukot o pagpaslang, kaya't likas na malakas ang iyong takot sa seguridad. Sa matagal na panahon, ako rin ay nakaranas ng ganoon, kaya nauunawaan ko ang iyong nararamdaman. Pero hindi mo kailanman nalaman na ang dahilan kung bakit palagi kang nasa panganib ay nasa tabi mo lang. Napabulala si Princess Lara, Diyos ko Habang nakatingin kay Nancy, biglang tumapak ng mariin si Wu Chen sa lupa at sinabi, hindi ito ang tamang lugar para pag-usapan. Lumipat tayo. Kamahalan, maaari mo nang ipatigil sa iyong mga tauhan ang paghinto. Xiao Bao, ipagpatuloy ang normal na operasyon sa site. Babalik ako agad. Habang nakatingin si Xiao Bao at ang iba pa kina Wu Chen at Princess Lara, makalipas ang ilang sandali, mabilis na nagmaneho si Wu Chen. Tinanong ni Princess Lara, gaano karami ba talaga ang alam mo tungkol sa akin? Sumagot si Wu Chen, lahat. Ikaw ang nag-iisang anak ng hari at reyna. Noong 7 ka pa lamang, pumanaw ang iyong ina dahil sa sakit. Pagkalipas ng 2 taon, muling nagpakasal ang hari, at ang bagong reyna ay nagluwal ng mas batang prinsesa. Pagdating ng ika-18 kaarawan ng batang prinsesa, nagbago ang lahat. Dahil sa isyu ng pamana ng trono, nagsimula ang sunod-sunod na tangkang pagpatay sa iyo ng iyong madrasta. Ngunit matalino ka at nailagan mo ang karamihan, hanggang sa sandaling iyon na naranasan mo ang pinakamalamig na lason sa buong mundo. Upang maibsan ang sakit ng loob, pumasok ka sa isang relasyon. Ngunit napag-alaman mong isa pala siyang mamamaslang na itinalaga upang kitilin ang iyong buhay. Nang kayo'y magiging mas malapit na, may lason pala sa gamit na proteksyon. Dahil sa pagiging sensitibo mo, muntik ka nang mamatay. Sabi ni Princess Lara, ganyang bagay hindi mo na kailangang sabihin ng malakas At dito na nagtatapos ang video natin ngayon. Maraming salamat sa panonood, sobrang na-appreciate ko kayo lahat. Kung nagustuhan nyo ang content, huwag kalimutang i-like at mag-subscribe para hindi nyo ma-miss ang susunod na mga videos. May gusto kayong sabihin o may tanong? Mag-comment lang sa baba, gusto kong marinig ang opinyon nyo. Hanggang sa susunod, mga kagoto. Stay awesome, stay curious, at kita-kits sa next video.